Kinilala ang isang barangay ng Baguio City bilang isa sa top 15 barangays na may pinakamahusay na implementasyon ng barangay road clearing operations. Paano kaya nila ito nakamit? Alamin sa report ni Arian Mangayabas. Sa mga nakalipas na taon, naging prioridad ng gobyerno ang paglilinis at pagpapanatili ng kaayusan sa mga pampublikong kalsada sa ilalim ng Kalinisan sa Bagong Pilipinas program. At habang marami ang patuloy na nahihirapan sa pagpapatupad nito, may isang barangay na kinilala bilang isa sa top 15 na pinakamahusay sa pagpapatupad ng barangay road clearing operation sa Baguio City. Ito ang Barangay Duntogan. Hindi lang ang mga sasakyan ang binabantayan, kundi pati na rin ang mga sidewalk obstruction tulad ng mga paninda at basurahan. Kailangan matanggal ang mga nakaparada doon sa gilid ng kalsada sa mga sidewalk para sa mga dumadaan na mga estudyante o kaya yung mga nagtatrabaho sa town. Kaya kailangan magdaos kami ng clearing operation para matanggal lahat yun para walang naka-obstruct sa may national road. Ang sa akin at sa Prison Committee on Prison Order, bawat umaga, lalo na pag sa mga school days, pinapasyalong ko itong barangay namin simula Poroktin hanggang school para sa mga kaligtasan ng mga dumadaan na Aniya, labis ang kanyang pasasalamat sa mga katuwang ng barangay sa pagpapanatili ng kaayusan sa kalsada tulad ng mga kapwa niya barangay officials, Public Order and Safety Division ng Baguio City, Barangay Police, Tanod at volunteers. In behalf of punong barangay Renato Bungkog, sana po lahat po tayo na may mga sasakyan na nakapark dito sa mga along the road o kaya mga sidewalk, kami po ay nakikiusap para po sa ikakabuti ng bawat isa sa atin. Hindi po natin hintayin na may mga mangyari na disgrasya o kaya anong pa man dyan. At kami po ay nakikiusap, lahat po tayo magtulungan at para wala pong mangyayaring aksidente o kaya anong pa man dyan. Ayon sa POSD, ang kanilang operasyon ay alinsunod sa mga mandato ng pamahalaan. Particular na ang DILG Memorandum Circular number 2019-167 at ang mga ordinansa ng lungsod ng Baguio. Yung road obstructions kasi ma'am, o yung tinatawag nilang ARO sa terminology natin, yung anti-road obstructions, is nag-base sila dito sa City Ordinance ng Baguio na series of 2007 na naamyendahan ng City Ordinance of Baguio number 4 series of 2022, which directs the local executives o yung tinatawag natin mga barangay council, barangay kagawad, barangay captains to ensure na magkaroon ng free na daan yung mga sidewalks natin tsaka yung mga barangay road. Upang masigurong tuloy-tuloy ang kanilang programa, aktibo ang POSD sa pag-assist sa mga barangay sa pamamagitan ng kanilang task management service. Kapag sa road obstructions kasi, particularly sa mga fire hydrant natin, mga pedestrian crosswalks, fencing, tapos yung mga sidewalks natin, wala talaga walang exemption yan. Direct apprehension po kasi talaga yan. Kasi sila yung mismo na nakaka-obstruct. Sabi nga nila, in unity, there is camaraderie. In camaraderie, there is peace. No? Maraming nga rin yan. So yung message natin sa kanila, iwasan natin mag-park sa mga hindi dapat na pagpaparkan. Pag nakaka-obstruct yung sakyan natin, alisin natin. No? So, huwag nating i-exempt yung sarili natin sa batas para iwas huli. Kasi medyo mataas din yung penalty natin. So sa mga residents ng mga barangay, coordinate with your barangay kagawad or barangay captain, barangay officials, kasi meron naman silang mga designated parking slots yung mga barangay natin. Kasi sa mga resolution na inaprobahan ng CEO. Ang kwento ng Barangay Duntogan ay hindi lamang tungkol sa pagtutulungan at pagmamalasakit ng isang komunidad.
kundi isang patunay na ang pagbabago ay nagsisimula sa munting disiplina sa bawat isa. Aryan Mangayabas para sa PIA News, Cordillera.